ko is lagi to be healthy and my family to be healthy. And syempre, more opportunities to open sa career and more businesses to open sana this year. Sa akin, good health sa family, syempre, good career, and no more monkey business. Siguro ako, copy-paste, joke lang. Of course, career, and syempre health. And gusto ko lang din na, lalagay ko doon is matupad din lahat ng wishes ng family ko at ng mga kabansa ko. Wish ko siguro for my family na kukunik ko na siguro sa movie kasi sa family para sobrang importante sa akin. At ikukunik ko lang din sa napapanood niyo. Wish ko siguro yung safety ng mga lahat ng tao, lalo sa Pilipinas and everything na nangyayari hindi maganda. Wish ko sana maging okay lahat ng tao. Thank you for it. Yes, sa akin po, yes of course, same as them, health sa family ko at syempre wish ko rin na sana po matouch nitong movie na to yung mga hearts ng mga manonood at sana maging success siya at ayun, sana maabot niya yung mga tao na para sa kanila itong movie. Yeah. Direct Louie. Ako ilalagay ko definitely, thank you, Mama. Sana siya, kasi kakamatay lang ni Mama, so pinapakawalan ko ng nanay ko. Maraming salamat. Ako rin gusto ko rin thank you, Mama. Kasi gusto ko lang, kasi basta sa magluto yung mami ko eh. Gusto ko, pero buhay pa siya, talaga. Gusto ko lang magbigay sa kanya. Hindi, ako gusto ko lang wish, sana maraming gas na makuha sa Pilipinas. Kasi sobrang taas sa po ng gas. Kahit po sa bakura natin, kay isang tusok mo lang, may lalabas ang gas. Yun ang wish ko, para hindi na tayo umangkat ng gas. Nako, grabe. Gobyerno, mahiya naman kayo. Pera po. Direct bigay. Pero pakatapakan na tayo. Direct bigay ng more movie. Hindi, syempre, good health lagi sa family and I'm with Kuya Jason. Sana matapos ang pinagdadaanan ng bansa natin. Yun lang po. AC. Ayan, gusto ko lang po i-take yung opportunity na magpasalamat din po sa production dahil pinilipad po nila kami, mga writers, para mas maintindihan po namin at mas, opo libre, di ba, bongga-bongga. At maraming pagkain, maraming po salamat. At para mas maramdaman po namin yung tatakboy ng story. So doon po sa Shifel, pina-experience din po sa amin kung paano po magsulat doon sa balloon. Para ay nga po, mas maramdaman namin, makita namin, mas madali po namin na isulat yung mga ilalagay po namin sa script. So nung nagsulat po kami, pera po talaga yung isinulat ko doon. Dahil yung dalawa po talaga ang kailangan natin. Maraming pera, ibig sabihin maraming mas magaganda pang movie na magawa kasama din po yung home production. Thank you, AC. More question? Si Miss Bobby. Miss Bobby. Thank you, Sir. 12 years mong hinintay ito. Opo. When you were first offered, when you were first informed about this movie, how did you feel? Oh my goodness, nag-audition po ako sa Cinema Dali. Ang dami po pong pinag-auditionan. So, nung sinabi po sa akin na ako yung napili dito sa movie na to, oh my God. I'm so excited. I'm so excited to work with Direk Louie. At I think po, perfect timing. Perfect timing po para sa akin itong project na to. So, sobrang grateful po ako. Tsaka bago po siyang natake sa akin because I was known as a kontrabida sa mga TV series before. So, ayun po, nakakatuwa po na nabigyan po ako ng opportunity na to biyagin na naman this time. Yes. Paano pinaghahandaan kung first movie mo? Pressure ba? Yes, nakita niyo naman po ang acting ko. Grabe. Opo, may pressure po, but also I'm very excited to work with everyone. At yung preparation po, tomorrow, meron po kaming workshop na gano'n naman po. At ayun, sana po, abangan niyo. Okay, last question. Pero wala namang, hindi ka naman dumating sa point na patayo ko na. Because 12 years eh, tagal.
Ay naku, hindi po. Kasi bago po ako mag-start sa show business, nagta-teatro na po ako. So, nagsimula po talaga ako sa pag-arte. I'm like 12 years old sa loob po ng simbahan, nagta-teatro po kami. So, passion ko po talaga. So, parang hindi ko po sana, wag naman, maramdaman na ayoko yung pag-arte kasi talagang dream ko po talaga po. Okay, congratulations. Thank you so much po. Tanong ka pa. Tawagin ko na rin po ang isa sa mga cast, si Soprado. Ako ba yung bida? Hi, good afternoon. Sorry po, na-late po. Hi, Makoy. More question. Si Roldan, Mr. Roldan. I-ready ko lang to. Direk, bakit pinili mo si Makoy at saka si Lisel? Since first time ni Lisel, saka parang mag-experiment ka na mag-partner yung dalawa. Actually, dream ko rin kasi magkaroon ng collaboration between the GMA artist and ABS. And unahin ko na si Makoy kasi si Makoy talagang napapanood ko siya. Kahit na taga-GMA ako, tumatawid ako para manood ng Batang Quiapo. At napakahusay niya. Mahusay talaga si Makoy. And sabi ko nga, sana sumagot. Sana makuha natin kasi perfect. Kasi nung nakwento sa akin ni Dennis na may pagka-Chinese din pala talaga si Makoy. So sabi ko, ang lapit ng role niya doon sa role na gagapala niya as Teng-Teng. Si Lizia naman, pinanonood ko rin. Nangihinayang ako kasi sa kanya, mahusay siya. And matcha-challenge ako sa kanya kasi from kontrabida, parang ang sarap niyang palambutin at gawin sa audience na mahalin siya ng audience. At yung character niya dito, gusto kong ibang-iba from her past roles sa mga soap opera. And personal choice ko siya, walang iba. Kaya dream ko talaga yun eh. So nagkatotoo, eto na nga, parang pelikula lang. Direk, anong tipo yung pelikulang to? May pagka-rom-com ba? Ano to? Actually, hindi film. Pero ito ay rom-com na gagawin namin. May gusto akong mabuong chemistry between Teng-Teng and Jaja. So, hopefully, magawa namin. Sabi ko nga, collaboration natin ni tatlo. Tulungan niyo ako para makakreate tayo ng another kasi paulit-ulit na lang yung mga artista sa rom-com kung mapapanood natin. Ngayon makakapanood tayo ng bago. Bago si Lisel, first time, ganun din si Makoy, at first time din na magkaroon ng yung bagong flavor sa rom-com sa industry. Bakit Taiwan ang napili yung location? Unang-una, sosyal. Oo naman. Correct. Magasto. Maraming salamat sa mga producers ko. Taiwan kasi doon lang itong eksena na to, walang ibang pwedeng gawin. Wala sa ibang lugar. Dito lang pinalilipad yung mga lanterns na ibang mga nagsusulat ka. And ginawa ko itong story na to nung nagpunta ako doon, and then na-create ko ito nung pauwi na ako. Sabi ko, bakit hindi tayo gumawa ng pelikula dito, buong pelikula sa Taiwan? So, isang pangarap na naman yun. Okay. Isingit ko lang, medyo may iba lang kay Makoy at kay Jason. Gusto ko lang makuha yung reaction nyo. Medyo story ang medyo ibahin ko lang. Yung yung PBB na wala na yung bahay ni Kuya, ano naramdaman nyo na mawawala na yung tirahan na yun? Siyempre po malungkot at the same time sobrang nakakasayang pa din kasi alam naman natin ng PBB pa rin, malaki pa rin ang nabibigyan opportunity sa mga gusto mag-artista. Kaya nung nakita ko po na mawawala na yung bahay ni Kuya, alam ko meron pa rin gagawin na maganda at susunod ulit na mas malaki. Alam naman natin ang pagkagay namin pinag-aanda pa rin na mas okay. Pero sa akin, sa lahat ng mga nakasama ko sa PBB, syempre, hanggang memories lang namin yan. And may treasure namin na habang-buhay. Okay, thank you. Papa Jason. Yeah. Unang batch. Siyempre, Unang batch, di ba? ako nalulungkot din, siyempre.
Doon kami nagsimula ni Makoy, tapos oo, sabay kami. Ay, housemates. Hindi, nalulungkot din ako kasi nga, yun, maraming talagang pamula sa amin, maraming nangarap din. Kasi nung una reality show naman siya, hindi naman siya artista search eh. Tapos naging artista search naman siya, nung tuloy-tuloy na naging artista na kami. Yun nga, alam ko na maraming gustong pumasok kasi nga may mga pangarap na para sundan na maging isang Kim Chu, Melay, yung iba, Makoy. At ito naman, tingin ko, alam mo naman, ang EBS, sina Direk Loren, pag tinitira sila, hindi sila lulod lang o dadapa. Alam ko may babangon sila, may plan din sila, meron silang plano na mas maganda pa. Kaya abangan po natin yun at sana po pagtuloy-tuloy pa rin itong Endemol tsaka yung PBB. Kaya po nagpapasalamat po ako kay TLT tsaka kay Derek Loren at tsaka po sa ABS po talaga. Thank you. Kay Paolo, last question. Pao, nagbibida ka sa pelikula, bakit pumayag kang maging supporting nila Makoy at Lizelle? Ako dito, naniniwala po ako na there aren't any small roles. As long as ikaw as an actor, naniniwala ka dun sa character mo, and then naniniwala ka dun sa kayang ibigay ng character mo dun sa kwento. Siyempre, lalo na kung naniniwala ka sa mga bida mo. Siyempre, si Makoy and si Lizelle. Si Lizelle, nakasama ko na rin si Lizelle before. Pero si Makoy naman, hangang-hanga din ako kay Makoy kasi siyempre nagkasama din kami sa Batang Quiapo. Pero hindi lang kami nagka-eksena. Pero lagi din, nag-usap tayo na ito bro na talagang hanga ako sa pag-evolve niya as an actor dun sa Batang Quiapo. So excited din ako makita dito kung anong gagawin ni Makoy from Batang Quiapo as David and then transitioning into this, role of Teng-Teng. So good. Okay, thank you. Naman. Jerry Olea. Kay Sue, kasi natanong sila kanina kung ano ang wish nila. Kasi di ba pag pinapalipad yung anchor, nag-wish. Ikaw, ano ang wish mo? Oo. Matay na si Trump. Seryoso, hindi yung wish ko talaga. Tumahimik na yung mundo. Diba? Kasi especially yung Pilipinas, wala tayong protection eh. Diba? Ang nanggugulo talaga silang mga malalakas na bansa. So, ano nangyayari sa Pilipinas, naiipit tayo, diba? Gusto lang naman natin mabuhay na maayos eh. Pero it's been becoming hard. Kahit na gusto natin maging maayos na tao, dahil nag-aagaw pa sa itong mga malalaking to, yung mga malalakas. Diba tayo gusto lang mabuhay ng December? Naiipit tayo. So that's really what I wish for. Tumahimik na sila. Thank you. Kay Makoy sa kay Lizelle, sabi nga kanina, love is never simple. Paano kayo huhugot sa yung mga character ninyo, kung paano kayo nakarelate sa totoong buhay? Sa akin po, sa character ko po as Jaja, hindi naman po siya malayo sa akin kasi dream ko naman po talaga mag-artista. I always dream. At saka yung sa pagmamahal, I believe na if it's right for you, it will come to you. Like, you don't have to chase it. Pupunta siya sa'yo ng kusa. So, hindi po ako masyadong nalalayo sa puso ni Jaja at this moment. Yeah. Yung sa character ko po, siguro mas nalalapit ako bilang Teng-Teng. Dahil pagdating natin naman, alam natin pag culture ng Chinese, family, honor the family, talagang pinaka-importante. Kahit ano, tapat sila ng family. And sa akin na-relate ako ng genuine sa akin na gusto ko din yan. Kasi yung family ko, importante sa akin, mama and daddy ko, kung ano ko ngayon sila, break sila, kaya ko. Kung wala sila, wala ako. And at the same time, pagdating sa pagmamahal, same din po, dun sila din na naging reference ko lang pagdating sa love. Na walang sukuhan, hindi naging simple yan, na laging merong twist, lagi ups and downs. And siguro sa kay Teng-Teng tsaka kay Jaja, siguro masabi ko yung love na hindi mo in-expect. Yung hindi mo sineta, yung biglaan nakakalabang meron palang love. Yun yung gusto ko siguro sabihin pagdating sa
sa karakter namin. May nagpapatanong lang Lizelle and McCoy. Ano raw yung status ng love life nyo ngayon? Single ba kayo or may commitment sa Ano iba? ang status ng love life ko? Ang status kinikilig po ako. Kinikilig po ako ngayon. Yun po ang status. Kanina ko. Siyempre hindi ka naman kay Direk Louie kinikilig. Hindi kasi usual talaga ito about sa movie tanong tapos bigla ka na no? Personal yun. Pero ready ako dito, alam ko eh. Status ng love life ko ngayon. Basta siguro masabi ko yung debut ko sa Chinita talaga. Ala, totoo nga po kahit sabihin ko. Debut ko sa Chinita, tsaka kaya yun nalaman ko gagawa kami ng movie na Chinese film. Nakakaro ako yung Filipino. Ako si Celeste ko talaga. Kasi na ko yun. Yeah, nung nagkagamo ko ako yung about Chinese yung film, kala ko ako yung Pinoy, tapos Chinese yung movie gusto ko. Sabi ko sa acto, kasi may ligaw sa Chinita. Tapos yun, hindi ako pala yung Chinese, pero nung nakita ko yung partner, wala, Chinita din siya. Okay, thank you. Gusto ko lang pong tawagin ang isa pa rin sa mga cast, si Miss Rebecca Chusco. At si Malaya Besa. Ano may pinalin si Rebecca? Dennis, tanongin ko na rin si Madam. Ano ang wish mo, Madam? Sila kasi, oo, tinanong lahat sila eh. Yes, I wish this film to be a success. Yes! Question pa po? Cesar. Ay, kay Direk Louie po. Direk, sa tingin nyo, makakatulong po yung Taiwan setting para mas maging globally appealing ang pelikula? Oh yes, definitely, sa mga generation kasi ngayon, mahilig silang, yung gusto nila sa pelikula, mukhang malaki. Cinematic, tapos yung mga hindi nakakapunta ng Taiwan, makakapunta sila after watching the film. Dadali namin sila sa Taiwan. Kaya masaya to at masashare namin yung aming pelikula sa kanilang lahat. May specific location po ba kayo or spot dun sa Taiwan na kailangan na dun talaga sa pelikula? Yung masasabi niyo po, kailangan nandito po pala. Ay, syempre, nung ginawa ko yung concept nito, doon ako galing sa particular area na yun. Anong particular area? Shifen area. Ito yung Reyes and Tren, yung doon lahat ay papalipad, doon siya. So, doon kami mag-shooting. Tapos meron pa sa Rock Formation, na luckily, pinayagan kami mag-shoot for free dahil nagandahan sila sa store. Nagsubmit kami ng concept paper and script. And then they approved it, walang bayad. So, mapapasikat din natin sa pelikula yun. Okay po. Dun sa dalawang lead po, may iba pang mga cast na pwede pong sumagot. Yung kung Mandarin language, aaralin niyo talaga or it's part of the storytelling po, di ba? Paano po? Ano yung status ngayon ng pag-aaralin ng Mandarin? Sa language ko naman, personally po, nakapag-Chinese school ako, pero hindi po lagi, parang 4 years po Chinese school. Tsaka kay Chef and St. Stephen. And kaya sa akin na iisip ko na opportunity din to learn new language na mas maging familiar ulit. Kasi kahit dito nagawa yung film, interesado talaga akong matutunan mag-Chinese. Kasi sobrang malaking bagay na rin sa lahat ng aspeto ng buhay natin. And syempre, ikaw, Anton. Ako yung marunong. Aminin ko po, pero I'm willing to learn. I know it's really hard daw to learn Mandarin or Chinese. Pero depende na lang
it to them. Ayun, for me naman, lumaki po ako sa Taiwan. Pero yung Mandarin ko is, it's not as fluent as before, but I can still keep a conversation going. And sa lahat naman ng kailangan din nila Sel and ni McCoy na, kunwari may translation sa script, pwede naman nila akong kausapin anytime, just ganun na lang. Pero, promise, hindi ko promise na sabihin ko yung totoo. Hindi ko mabalikin yung Mandarin. Honestly, ako po, if ever may kailangan na translation or anything, as much as I can help po the set na mas maparagtan po yung pelikula, I will. 大家下午好，我叫陈吉顺，谢谢大家今天来参加我们的电影的发布会。 Curious po kami kay Miss Sobrado kung mag-Mandarin. No hables! Ay, mag-Mandarin ka ba, Jason? Oh, baby, baby. Ay, tayo malanalo. Okay po. Okay po, last na lang po kay Direk Louie. Direk Louie, ano pong plan for the movie? May specific playdate po ba na target yung doon po nyo ipalabas ng pelikula o film fest? I think Or mauna siya abroad? Parang Si Miss China. may plan din po ba kayo to Miss Taiwan. stream that sa Taiwan? Sa Taiwan din po. Na ano daw, Chinese look. Plan po for the movie. Wala pa syempre. Shoot muna kami. We're taking our time para mapaganda yung pelikula. Kasi pag minadali mo ng gano'n, wala eh. Lahat rush, pati promo, pati ano. So we're taking our time, hinahanap namin yung mapaganda palagi yung pelikula. Pero target nyo rin po siya na i-prospect sa Taiwan. Isa yun siguro syempre sa plan. Especially yung ano namin location, they're very excited.